Masayang araw, mga ka-PL. Araw-arawin po natin ang issue sa BICAM para malaman po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po mga ka-PL, dito po sa mga kababayan ho natin na hindi ho nakakaalam sa mga blankong papel at kulang-kulang na dokumento na tila baga mga kababayan, meron silang planong lustayin ang kaba ng bayan. Katulad na lamang po ngayon, mga kababayan. Parami na po ng parami. Ang umaalma dito ho sa issue ng BICAM. Eto, dalawang personalidad, mga kababayan, hindi na po nakapagtimpi. Nakisawsaw na rin sila sa issue at tapat lang na makisawsaw sila. O basahin ko po itong una, mga kababayan. Kilala niyo ho ito? Dating mayora, tinanggal sa pwesto nitong mga buaya, mga kababayan. Walang iba kundi si dating Mayor Alice Go. Meron siyang hamon, mga kababayan, kay Risa Hontiveros. Eto, basahin ko po. Ang sabi niya, with all due respect, Senator Risa Hontiveros. Ayan. I hope you will do same investigation like what you did to me. On the controversial BICAM GAA blank entries para ma-justify na talagang pro-Pilipino ka. Diyan pa lang, mga kababayan, durog na si Risa Hontiveros. Para nga naman, Madam Risa, ma-justify mo na talagang para ka sa mga kababayan mong Pilipino. Hindi ka para sa mga ilang politiko na binubusog ka. Tuloy ko. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dyan. Sa akin, issue ng citizenship ko lang po. At mga alleged connections sa Pogo. Walang katotohanan, alleged lang, mga kababayan. Pero, halos balatan ninyo ako ng buhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pera ng gobyerno. Tama nga naman. Wala namang ninakaw itong Ali, mga kababayan. Pero, ang tindi ng ginawang pagdinig sa Senado na para magang bit-bit ni Mayor Alice Go ang buong pera ng kaba ng bayan na ngayon nilulustay, nilalapastangan ng mga buayang ilang mga ilan lang naman yan sila, hindi naman po karamihan. Meron pa rin naman mga matitino dyan, mga kababayan. Ilang mga buaya ba? Ito, tuloy ko. Ngayon, ngayon nyo po ipakita ang tapang nyo. Ayan. Risa, hinahamon ka na, ngayon nyo po ipakita ang tapang nyo at patunayang hindi kayo kasabwat ng gobyerno ni BBM sa anomalyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nako po ang sakit. Risa, hindi ako may sabi, si dating Mayor Alice Go, ilabas mo daw yung tapang mo. Patunayan mong para ka sa Pilipino kung hindi ka kasabwat sa pagnanakaw na anomalya sa Administrasyong Marcos. Ituloy ko nang malaman pa ninyo kung ano ang sinasabi ni ni Alice Go, mga kababayan. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan dahil pera at buwis ng taong bayan ang ninanakaw nila. Manindigan po kayo sa kasinungalingan. Manindigan po kayo sa kasinungalingan, di ba po sa inyo na nanggaling, galit kayo sa sinungaling. Ayan, Risa. Galit pala kayo sa sinungaling. Ba't ang tahimik mo daw? Sabi ni Mayor Alice Go,
Sino ngayon ang nagsisinungaling? Ang dating Pangulong Duterte o ang Marcos na unang sinabi niya he's lying. Nagsisinungaling daw si Tatay Digong, mga kababayan. Kalaunan, mismong si Bersamina ang nagsabi, oy, teka, hindi kami manghihimasok dyan, wala kaming pakialam dyan, o wala kaming pananagutan dyan. Nilaglag ang amo niya, mga kababayan, na pasimpleng nilaglag si Bang. Hindi kayo nagbigay ng briefing sa isa't isa para iisa ang sasabihin ninyo. Magkaiba ang sinasabi nyo, Bersamin. At saka, Ngagag, Orisa. Sagutin mo ang hamon sa'yo ni dating Mayor Alice Go. Patunayan mo daw na talagang matapang ka. Patunayan mo daw na ikaw para sa Pilipino at hindi sa mga politikong pinapanginoon mo. Okay? O dito naman po tayo sa pangalawa, mga kababayan. Kilala nyo rin po ito. Ano ito, mga kababayan? Dati po itong Senate President, mga kababayan. No? Hindi ko sinasabing malinis ang kanyang track record. No? Hindi ko naman alam kung talagang malinis ang kanyang track record. Ang importante ho dito, mga kababayan, nakialam na siya, nakisawsaw na siya sa issue nga ng BICAM. Dahil nakasalalay ho dito ang kaban ng bayan na kinakailangan po ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Pinaghihirapan dahil mula ho ito sa mga taxes nila na maghapon silang naghanap buhay. Ayan. Para lang meron silang tax na maibigay sa gobyerno tapos ganito lang ang mangyayari. O ito ho, si dating Senate President Tito Soto, mga kababayan. Sinagot niya po ang mga naging pahayag ni Madam Estela Kimbo na masakit din pakinggan, mga kababayan, para bagang iniinsulto niya. Ito, basahin ko na po. Ito, ayan. Tito Soto, inupakan si Kimbo, kaugnay sa BICAM report ng 2025 National Budget, mga kababayan. Basahin ko na. Kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang sinabi ni Marikina City Representative Estela Kimbo sa na-autorisado ang ministerial corrections ng technical staff ng Kamara at Senado sa BICAM Conference Committee report ng 2025 National Budget. Ito na. Magugunitang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo, ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto. Naging kumpleto ito. Ayan, ang sabi mo dito, mga kababayan. Blanco sa BICAM. Tapos pagdating sa gaan na, mga kababayan, bigla naging kumpleto. So, maliwanag, mga kababayan, na nilalaro nila. Ang malalaking halaga, bilyon-bilyon. Saan kaya nila dadalihin yun? Yun ho yung tinatawag, mga kababayan, na mga insertion budget. Ito, ang sabi ni Kimbo muna, basahin ko, Sabi ni Kimbo, meron lamang mga typographical error at adjustment sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ang technical staff na itama ang mga mali. Yan ang paliwanag, Isa yan sa mga paliwanag ni Kimbo. Saan pa niya, ministerial na lamang aniya ang mga pagtatama na ito at
wala nang babaguhin, mga kababayan. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriations or amount have already been decided upon. Wika ni Kimbo sa panayam ng mga reporter. Di ba napanood nyo naman po yung video? Ipinakita ko pa nga ho yun sa inyo, mga kababayan, sa isang live ko ho. Ibig sabihin, lahat ng naging koreksyon ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion o discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM member, dagdag niya, mga kababayan. Ngayon, ito na po ang sabi ni dating Senate President Tito Soto. Giit naman ni Soto, ang ministerial correction ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan sa anumang panukalang batas. Boom! Sapul, supalpal si Kimbo. Hindi naman pala pinahihintulutan, Kimbo. Ano yung sinasabi? Pahiya ka ngayon, ito pa. Dagdag niya, ilang mga mababatas ay kailangang sumailalim sa parliamentary rules at procedures workshop. Pinalalabas po ni dating Senate President Tito Soto, mga kababayan, na walang alam, mang itong mga nasa kamara, lalong-lalo na po ang mga pumirma sa blankong papel, mga kababayan. Tuloy ko yung basa. Some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial correction by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to plenary, ani Soto sa kanyang post sa X nitong January 27, mga kababayan. Kakahiya naman kayo dyan sa kamara, lalong-lalo na yung mga pumirma na mga senador at mga kongresista, mga kababayan, nagmamadali na para, sige, palusutin na lang natin ito kahit mga blanco. Malay ba nila? Baka pag nakarsot nga naman, meron silang pang Jollibee. Mga kababayan, buti sana kung pang Jollibee lang. Baka pang Hermes bag, pang Louis Vuitton, pang artista ban, pang mansyon, pang bayad sa kulukadidang at kulukadidong. Ang taong bayan, gutom na gutom sila, hayahay. Mabuti na lamang talaga, mga kababayan, at humingi ng tulong si Congressman Ungab kay dating Pangulong Duterte para ilahad ang katotohanan. Very good. Saludo po ako sa inyo, Congressman Ungab at dating Pangulong Duterte. Yan ang mga totoong naglilingkod sa bayan. Yung mga naglalahad ng kalukuhan ng ilang mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Mga may pagmamahal sa ating mga kababayan, may malasakit sa kaban ng bayan, iniingatan ang inang bayan. Hindi katulad nito mga ilang politiko na walang ibang alam, kundi sige, magnakaw sa kaban ng bayan. Tayong mga maliliit ang unang-unang naaapektuhan. Di ba? Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.